Si Congressman Sandro is the youngest in congressional history to be majority floor leader. And for me, that is an ascension preparing him for a bigger role. We might just be surprised for him to be speaker, if not in the second regular session, in the third regular session going into presidential campaign period. Po, at bilang tugon dyan po sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Prof, ang Speaker of the House, kung namomonitor mo, sinabi na sumasang-ayon, accept the challenge, ina-accept po, tanggap po nila yung challenge ng Pangulong Bongbong Marcos na lalabanan po itong katiwalian. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Madali mang salita, talk is very cheap, especially in congressional politics. I do not believe that. I would want to see in action. Lalo na, 'di ba, isasabit ng Pangulo ang kanyang budget by August. Tingnan natin sa budget hearing, ang nahalal na appropriations chair si Congresswoman Swansing. Alam naman natin kung anong ginawa niya nung 19th Congress. Ang nahalal sa Senado ay si Senator Gatchalian. Alam naman natin si Senator Gatchalian, marunong yan sa numero, balanse. So tingnan natin kung paano yan gagawin. Kasi kahit yung panukala na i-open ang BICAM, madaling sabihin yan. Madaling mag-file ng panukalang batas. Pero yung aktual na gagawin mo, yung aktual na ipapasa ng 20th Congress, yan yung challenge dyan sa mga yan. Kasi of course, all of them will say, oh, we will follow the President. And then, if they do not follow the President, we will want to see, totoo nga ba na okay lang sa'yo na reenacted budget? Kasi yung reenacted budget, lumalabas dyan ang power na sa Presidente. Kasi siya, kung ano man yung kwan, i-realign lang niya yan dahil wala na, hindi na napondohan na yung project na yan kung natapos. So ang daming masalimuot na pagpasok dito. I would rather have him saying na, I will adopt the FOI, I ask Congress to liquidate not by certification but to actually liquidate just like what the executive branch is doing. Maraming madali mong gawin na hindi mag-cross sa politika. The moment mag-cross sa politika, alam natin hindi yan masusunod. Opo, at syempre, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Prof, nakikita natin ngayon na yung Kamara, parang may division pa rin, napupolitika pa rin. Ganun ba rin ang nakikita mo, Prof? Since alam natin na yung Pangulo mismo ang humihikayat na tigilan na ang pamumulitika para matutukan yung mga serbisyo, trabaho tayo para sa mga kababayan natin. Pero ganito yung nakikita natin mismo sa loob ng House. Yun nga ang ironical eh. Ang leader mo nagtatawag na magtrabaho tayo. Di ba si Vice Presidente ang sinabi lang niya, gusto ko lang magtrabaho. Ngayon ang utos ng presidente magtrabaho tayo, pero makikita mo, magpa-file sila ng reconsideration sa Supreme Court. Oo, tama, karapatan nila 'yon, pero tingnan naman natin yan, unanimous decision yan. Very rare ang Supreme Court magbigla na lang kakabig. Pangalawa, ang titingnan natin paano itatrato ni Speaker Romualdez ang budget ng Office of the Vice President. Ang balita ko tumaas galing sa DBM. Dun sa NEP tumaas, no, compared dun sa last year, no. Alam mo, may mga bagay-bagay na titingnan natin kung talaga nagpapakatotoo at kung talaga may political will. Right now it is too early to say kasi umuuga ang leadership. Nagulat ako dun sa pagsasalita ni Congressman Toby Chanco. Akala ko settled na, no? Kahit nga yung minority, 3 days, nag-meeting na ng 3 days before the opening of the 20th Congress. Alam na nila na sila ang minority kaagad. Wala pang plenaryong desisyon. So, talagang makikita mo, company union niya ang
minority sa House. Yung minority sa Senado, napaka-interesting, no? Kasi mga veterano, si Soto, si Lacson, si Legarda, Zubiri. Subiri, no? Dalawang dating Senate President. So si Risa lumakas ang kanyang grupo ngayon at nag-meet kaagad kahapon at pinag-usapan. So natutuwa ako dun sa galaw ng minority sa Senado. Yun sa House, wala tayong magagawa, ay talagang company yun. Pero ang magandang panuodin ang pag-uga sa liderato ng Speaker at Senate President. At mukhang yung pag-ugang yan nanggagaling sa kanilang bawat kampo. Magandang umaga. Kasi Opo. sorry, isingit ko lang kasi nagkakaturuan sa insertions. Opo, Prof. Magandang umaga. Si Admar po ito. Balikan ko lang yung recent na biyahe po ni Marcos Jr. sa Amerika. Ang hindi po ba pagsama dito sa kanyang SONA na naging resulta po ng negosasyon niya sa Amerika, pag-amin din na hindi talaga significant yung naging resulta ng kanyang negosasyon doon? Sa tingin ko, Admar, mas marami siyang eksplanasyon na gagawin kung isama yan. Kasi kung nakita mo yung SONA, wala siya masyadong sinabi dyan tungkol sa mga negosyante. Ang sinabi niya, mga small and micro and small enterprises. So, entrepreneurship ang kanyang focus, no? Kasi pag sinama mo yan, mahihirapan sigurong ibigay kung ano yung mga produktong nasasakupan niyang 19% tariff at kung anong produkto ang open market, no? Yung open market, kino-compare ko yan sa parang parity rights nung unang panahon eh. Parang binuksan ng ang ating Pilipinas, and they can do whatever they want, no? Export whatever they want at that rate. Sinabi nung presidential advisor Go na ang magbe-bear naman daw ng brunt ang mga negosyante. That is not true. Alam natin ang passover sa consumer. So, yung mga propaganda lines nila nakakapanghinayang kasi hindi talaga nagiging accountable at transparent dyan sa usapin ng tariff. Opo, dito naman po sa usapin ng 20 pesos na bigas, naging malinaw po ba sa inyo yung mga strategiya na gagawin or itong panibago kasi gagawin palalawakin pero hindi yung alam natin na makikita na natin yung 20 pesos na bigas kada kilo nakahilera na doon sa bigasan section ng mga palengke po. Meron pa rin siyang sariling tindahan yung sa Kadiwa. Prof, anong nakikita niyo po rito? Nagagamit pa rin ng pera ng taong bayan para i-subsidize itong bigas. At parang narinig ko yata sa mga balita ngayon, itataas din nila, hindi lang doon sa mga mahihirap magiging available, pati doon sa mga middle income. Alam mo, Admar, kasi one-liner lang yung 20 bigas eh. Ang sinabi niya na nakita na natin ang formula at nagawa na natin. Yung nangyari nung kampanya, hindi naman buong bansa ang rollout niyan. At katulad nga ng ine-explain ko dati sa inyong show, yung merong parte dyan ang local government. So may subsidy ang national, may subsidy ang local government. Ang source ng product ay ang NFA. So kung makikita mo, highly subsidized yung 20 pesos rice. Tama ka dun sa sinabi mong dapat nakahanay at hindi lang sa Kadiwa, no? At ang Kadiwa naman hindi institutionalized as a program eh. Naisip lang yan na isa sa mga distribution arm or outlet para nga ma-force yung markado na ibaba ang presyo, no? Mas tama yung pag nakahilera dyan at may choice ang taong bayan. Yung i-elevate mo sa middle class, kailangan sigurong pag-aralan natin yung datos kasi forfeit mo yung purpose ng pagkakaroon ng 20 pesos rice. Ngayon, kung yung katulad ng suggestion mo, ilagay at nakikita yan, then everyone can choose.
hindi na targeted. So until that is made, then that's the only time that you can say successful yung programa.